Oh, ba't nga gaya ka? Daddy Ano? nag-pesta po. Alis ka? Alis ka ng alis. Pagka umalis ka, pag-take out mo, ha? Hello mga mamis, ayan, kakatapos nga lang talaga dito ni Kyle gumaya. Ano ba naman kasi may usapan nga sila ng mga coaches and ka-team niya na makikipamiesta nga sila ngayon. Kaya naman sobrang excited nga din talaga si Kyle. Paano ba naman kasi, yun nga lang talaga si Kyle makikipamiesta sa ibang lugar. Hindi kami kasama ng daddy niya. Hindi pa rin kasi talaga nararanasan ni Kyle na makipamiesta nga sa iba. Ito lang talaga yung first time niya. Pero kila tatay naman pag piyesta pumupunta kami, pero doon lang talaga. Kaya sa ibang lugar, ngayon nga lang talaga first time ni Kyle. Bali kagabi nga talagang ginaya ko na nga yung susuotin ni Kyle. Pero ang ending nung pinakita ko nga sa kanya yung damit niya pagkagising niya, ako pinalitan niya yon dahil ayaw niya nga daw nun, juice ko po. Kaya naman siya nga yung kumuha ng isusuot niya ngayon sa cabinet niya. Sabi, ang bilis ng panahon, binatang binata na nga talaga tong si Kyle. Box nga din talaga yung ginaya ko kay Kyle pero ayaw niya nga. Gusto niya nga daw yung mga pangbinata na daw talaga, juice ko po. Kaya naman ito nga talaga yung napili niya. Bali gandang ganda kasi talaga siya dyan, malinis pa daw tingnan. Tapos masarap pa daw talaga sa paa. Para daw kapartner nga ng damit niya, white. Ay talaga yung napili ni Kyle dahil mainit daw para daw presko nga lang daw sa katawan. Masuot niya nga rin daw yung pangmalakasan niyang necklace dito. Hilig din kasi talaga yung daddy niya sa ganyan nung binata nga siya. Pero nung nagkaanak na nga, binigay na nga yun sa kapatid kong bunso. Hindi nga rin talaga sukat akalain kasi ng daddy niya na magugustuhan nga din ni Kyle yung mga ganitong style. Aga nga gumayak si Kyle, paano ba naman kasi ang usapan nga daw nila 10 o'clock a.m. Sundiin nga sila dito nila Coach F and Coach C. Paalam na nga si Kyle dito sa daddy niya, kaya naman tinulungan ko na nga dahil hindi pa rin talaga alam ng daddy niya. Pero kagabi nga sinabihan ko na nga rin itong daddy niya. Kapag nagpaalam nga si Kyle, payagan niya dahil nakapagpaalam na nga sa akin. Kyle kasi madalas sa akin nagpapaalam yan kapag may mga ganitong lakad yan. Ano ba naman kasi yung daddy niya nga, palagi nga daw siyang namimiss. Sanay na din kasi talaga yung daddy niya na palagi nga kaming kasama ni Kyle. So eto nga daw yung outfit ni Kyle ngayon. Hingi na nga rin ng baon dito si Kyle sa daddy niya kahit hindi naman siya gagasto. Sabi nga ng daddy niya sa kanya, alis daw siya ng alis. Ano ba naman kasi hindi na rin talaga napipirmi si Kyle dito sa bahay. Pero at least panatag kami ng daddy niya. Paano ba naman kasi ang kasama niya nga lang yung ka-team at lalo na yung mga coaches niya dahil alam namin mababantayan talaga sila Kyle. Di pa nga talaga kami tapos maglaba ng daddy ni Kyle dahil naglalaba nga kami dito ng mga bedsheet. Kaya naman ang ginawa nga niya, nag-dryer na nga muna siya habang iniintay ko nga yung coach ni Kyle. Nasundo na nga pala nito si Kyle. Kaya naman kami pumunta ni mama dito sa may Candaba. Ano daw ba naman kasi, bibili nga siya ng malalaking tilapia dito. Meron din kasi talagang nagtitinda dito at madalas dito talaga sila bumibili. Tapos, pumunta na nga rin pala kami dito sa nagtitinda ng mga pakwan. Hanap nga namin yung pahabang pakwan na kulay dilaw yung loob. Kaso wala na nga daw dahil naubos na, kaya naman itong bilog na nga lang yung binili nila mama. Gustong gusto ko talaga yung honeydew, kaya naman bumili na nga rin yung daddy ni Kai. Kaso maliliit nga lang, tapos pinabuksan ko para nga matikman namin. Pero ayon, binigay na nga lang ng libre sa amin tong isang maliit yung binawasan namin. Hindi na rin kami bumili dahil hindi nga ganon katamis. Tapos yung pakwan hindi na rin namin pinabuksan dahil alam nga nila mama na matamis talaga to. Nung kinagabihan naman, hinatid na nga nila coach dito si Kai. Grabe, sobrang babai talaga nitong mga coaches ni Kai. Ano ba naman kasi, lagi nga nilang sinasama yung mga players nila. Parang ayaw pa nga talagang bumaba ni Kyle dito at ayaw pang umuwi, juice ko po. Bali mga kamag-anak lang din pala nila coach yung pinuntahan nila Kyle kanina. Tapos ilang bahay din talaga yung pinuntahan nila. Paano ba naman kasi magkakatabi nga lang daw talaga yung kamag-anak ni coach. Sobrang namiss ko nga si Kyle. Ewan ko lang kung namiss niya talaga ako, juice ko po. Pero mukhang namiss naman niya ako dahil niyakap at kinis niya nga ako dito. Inamusta ko na nga siya, tapos nagkwento na nga talaga yan. Sobrang busog na busog nga daw siya. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman halata. Ano ba naman kasi, may sauce pa nga ng kaldereta dito sa t-shirt ni Kyle, juice ko po. Napayagan lang naman talaga namin si Kyle umalis kapag ang kasama nga niya yung mga coaches niya. Tignan mo, pagka-uwi sa bahay, kakauwi lang yan, anong oras na? Naligo lang, nag-vitamins, tapos natulog na. Kyle, sleep ka na, nak? Nag-pray ka na? Hindi na pa rin kasi talaga siya hinihintay ng daddy niya dahil namimiss na nga daw siya. Ang tawa nga ako, paano ba naman kasi akala siguro ng daddy niya, baby pa nga tong si Kyle, juice ko po. Dalas kasi yung binibaby niya talaga yan. Love you! Sabi ko sa inyo, hindi pwedeng walang lakad si Kyle ng isang araw. Nung kinabukasan naman ito at nagbihis na naman nga si Kyle at may pupuntahan nga daw siya. Punta nga siya kila Kuya Jet niya dahil wala nga silang training ngayon. Paalam na nga sa akin yan at magpapahatid nga daw siya sa daddy niya. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.